paano itinatayo ang mga tulay sa ibabaw ng tubig. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano na itatayo ang mga tulay sa ibabaw ng malalalim na tubig. Alam ko ang iba sa inyo kapag tumatawid sa mahabang tulay, sa gitna ng dagat, o kahit sa ilog, minsan napapatanong kayo kung paano nila ito nagawa nang hindi lumulubog. Kaya naman tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Mika Aya fan. Salamat sa suggestion mo and shout out sa mga taga Cebu City. Unahin natin ang pinakamahalagang tanong. Paano nga ba nakakapagtayo ng tulay sa ibabaw ng tubig, lalo na kung sobrang lalim? Class, ang unang ginagawa ng engineers ay pag-aaral ng ilalim ng dagat o ilog. Hindi pwedeng bara-bara lang na dito mukhang okay. Tinitingnan nila kung gaano kalalim, gaano kalambot ang lupa sa ilalim, at gaano kalakas ang alon at agos. Dahil kung mahina ang pundasyon, kahit pinakamahal na tulay pa iyan, delikado pa rin. Pagkatapos niyan, nagsisimula silang gumawa ng foundation o pundasyon. Ang tawag sa malalaking poste na itinatayo sa ilalim ay piles. Ito yung mahahabang bakal o concrete columns na ibinabao ng napakalalim sa seabed o ilalim ng tubig. Minsan, dose-dosenang metro ang lalim nito. Ang trabaho ng piles ay buhati ng bigat ng buong tulay. Ngayon, mapapaisip kayo, Professor, paano sila nagtatrabaho kung may tubig? Dito pumapasok ang isa sa pinakamatinding engineering techniques, cofferdam. Ang cofferdam ay isang temporaryong malaking enclosure na inilalagay sa tubig. Pinapalibutan nila ng bakal ang isang bahagi ng dagat o ilog. Tapos ikukuha nila ng tubig palabas gamit ang malalaking pumps. Kapag natanggal na ang tubig sa loob, nagiging tuyong workspace ito para makapagtrabaho ang construction workers. Isipin ninyo, class, nagtayo muna sila ng bakod sa dagat para makagawa ng pundasyon. Hindi biro iyon. Kaya saludo talaga ako sa engineers. Ako nga minsan nahihirapan ng mag-assemble ng monoblock chair. Kapag matibay na ang pundasyon, sa kanila itinatayo ang pier o haligi ng tulay. Ito yung mga nakikita nating konkretong poste sa ilalim. Pagkatapos niyan, ikinakabit naman ang deck o mismong daanan ng sasakyan. Sa modern construction, madalas hindi na ginagawa lahat sa mismong dagat. Maraming bahagi ng tulay ang ginagawa muna sa factory o fabrication yard. Tapos dinadala na lang gamit ang malalaking barko at giant cranes. May mga crane na lumulutang sa dagat. Nung una kong nakita iyon, akala ko may transformer na nangingisda. Ngayon, para hindi masira ang tulay, kailangan kaya nitong tiisin ang lindol, malalakas na hangin, alon at corrosion mula sa alat ng dagat. Kaya espesyal ang bakal at concrete na ginagamit. May protective coatings pa iyan para hindi agad kalawangin. Kaya sa tuwing dumadaan kayo sa tulay, isipin ninyo, libo-libong calculations at taon ng trabaho ang bumubuo niyan. Hindi iyan bahala na engineering. Dahil ang tulay ay buhay ng tao ang nakataya. Since tapos na tayong malaman kung paano itinatayo ang mga tulay sa ibabaw ng tubig, hindi magiging kompleto ang usapan natin kung hindi natin titingnan ang mga modernong halimbawa ng tulay dito mismo sa Pilipinas. Marami tayong magagandang tulay dito sa Pilipinas na tunay na engineering achievements. Isa sa pinakasikat ay ang San Juanico Bridge.
Binuksan ito noong 1973 at nagdurugtong sa Samar at Leyte. Mahigit 2 kilometro ang haba nito at matagal itong kinilalang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Kapag dumadaan ka rito, makikita mo talaga ang lawak ng dagat sa paligid. Kaya marami ring first-time travelers ang tahimik habang tumatawid. Hindi dahil emotional, kundi kinakabahan. Mayroon din tayong Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Isa ito sa pinakamahabang sea crossing bridge sa bansa. Binuksan ito noong 2022 at gumagamit ng modern cable-stayed bridge design. Ang cable-stayed bridge class ay may malalaking cable na direktang nakakabit sa tower. Bukod sa matibay, napakaganda pa nitong tingnan lalo na sa gabi. At syempre, nandyan din ang Binondo Intramuros Bridge sa Maynila. Modern bridge ito na tumutulong para mapabilis ang biyahe sa lungsod. Ang mga tulay na ito ay hindi lang basta daanan. Simbolo rin sila ng progreso, koneksyon at engineering excellence ng bansa. Kaya sa bawat tulay na nadadaanan natin, isipin nating may mga engineers, architects, divers, welders, at construction workers na nagsikap para maitayo ito. Hindi madali ang trabaho nila. Mainit, mapanganib, at minsan nasa gitna pa ng dagat. Sa madaling salita, class, ang pagtatayo ng tulay sa ibabaw ng malalalim na tubig ay nagsisimula sa masusing pag-aaral ng ilalim ng dagat. Paggawa ng matitibay na pundasyon gamit ang piles at cofferdam, at paggamit ng advanced engineering para kayanin ang bigat, alon, ng hangin at lindol. Sa Pilipinas, makikita natin ang husay na ito sa mga tulay gaya ng San Juanico Bridge, CLEX, at Binondo Intramuros Bridge na hindi lang nagpapadali ng biyahe, kundi simbolo rin ng talino, tiyaga, at modernong engineering ng mga Pilipino. Kaya sa susunod na tumawid kayo sa isang tulay, tandaan ninyo na hindi lang ito gawa sa bakal at konkrit. Ito ay bunga ng maayos na pagpaplano at pagsisikap ng libu-libong tao. At tulad ng mga tulay na nagdurugtong sa magkakahiwalay na lugar, ipinapakita rin nito kung ano ang kayang maabot ng tao kapag nagtutulungan para sa iisang layunin.